adlaw nga Domingo natong tanan. Karon gisaulog nato sa tibok simbahan ang fiesta ni San Pedro o ni San Pablo. San Pedro o si San Pablo. So, iyon ang ipinagdiriwang natin ngayon. Bakit? Because they are the foundation of the church. The apostles. Mababasa natin yan sa 1 Corinthians chapter 3, verses 10 to 11. According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid a foundation, and someone else is building upon it. For no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. Jesus is the cornerstone. The apostles are the foundations of the church. 1 Corinthians chapter 3 verses 10 to 11. Yan ang importante magkaini. Bakit importante ito na pag-usapan natin? Tayo lang Katoliko ang nag-celebrate ngayon sa special day. Bakit? Konektado tayo ni Peter at ni Pablo. Ang mga Iglesia ni Cristo, sa special day ni Felix Manalo, mag-celebrate sila. Bakit? Felix Manalo is the foundation of their church. Ang mga dating daan, may special day din. Attribute ni Eliseo Soriano. Bakit? Eliseo Soriano is the foundation of their church. Bakit ang simbang Katoliko nag-celebrate sa special day ni Pedro? Special day sa mga apostol? Because they are the foundations of the true church. So, ang foundation sa tunay na simbahan, hindi ni Eliseo Soriano. Hindi din ni Felix Manalo. Kundi sa mga apostol. Bakit? Si Pedro lang nakatanggap ng susi. Sabi niya, kay Pedro, ibibigay ko yung susi sa kaharian ng langit. Ang ipahintulot mo dito sa lupa, ay ipahintulot ko din sa langit. Ang ipinagbawal mo dito sa lupa, wow. Sino ang nakatanggap sa authority galing ni Kristo? Si Pedro. Hindi sinabi ni Kristo, Pedro, ipaduplicate mo yung susi. Ibigay mo ni Kibuloy. Si Kibuloy, si Felix Manalo, si Eli Soriano, hindi sila nakatanggap kahit duplication sa susi. Yan ang problema ngayon. Hindi pinaduplicate ni Kristo yung susi. Kaya nga, si Pope Leo XIV, nandyan sa Roma. Bakit? Kaya nga, tinatawag yung St. Peter's Basilica. May clue ka na. Di ba? Hindi naman yon Felix Manalo's Basilica. Eli Soriano's Basilica. Kibuloy's St. Peter's Square. St. Peter's Basilica. Kaya nga tinatawag tayong Roman Catholic. Bakit? In union to the faith of Peter. Bakit kailangan in union to Peter? Para ang susi hindi maputol. Dahil, bakit i-connect natin ang ating sarili ni Pedro? Siya yung nakatanggap ng susi. Hindi pa pinoduplicate. So, tanungin mo yung, kung may ibang sekta ngayon, tanungin mo, Pastor, may duplicate ka ba sa susi ni Pedro? Kahit duplication lang, Pastor. Wala! The authority. Kailangan natin ng authority. Si Kristo, grabe yung tiwala niya kay Pedro. Sino ka ba mag-doubt ni Pedro? Si Kristo nga ay may grabe yung paniniwala niya. Sino ba ako mag-question sa Santo Papa? Siya yung successor ni Peter. Si Papa Leo. So lahat ng obispo, lahat ng kardinal, ano yung isa sa mga description sa Santo Papa? He is the first among equals.
Ano ang Santo Papa? He is the first among equals. Yung pangalan ng apostoles, sinong nangunguna? Peter. Kung pupunta ka sa barangay hall, sino nauna doon? Barangay captain. He is the first among equals. Equal lang tayo, pero si Pedro, he is the first. Bakit? Siya lang ang nakatanggap ng susi. Sa kapangyarihan, ang paghintulot mo dito sa lupa, ipahintulot sa langit. Pati si Kristo hindi mag-object. Sino ba ang nakatanggap ng kapangyarihan nito? Walang iba. Ang Santo Papa lang. Amen. Sana po sa fiesta ni San Pedro, sana po sa fiesta ni San Pablo, dadagdag yung panampalataya natin, yung tiwala natin sa ating Santo Papa. Sino ka ba? Mag-question sa Santo Papa. Mismo ang Kristo na anak ng Diyos, saludo sa Santo Papa. Ikaw pa. Amen. Sino ba si Father Darwin? Mag-question ni Pope Leo, sino ka? Sino ka? Paria ka? Sino ka? See? Tayong mga Katoliko, marami sa atin wala ng tiwala sa Santo Papa dahil dumami na yung mga Protestante. Sino ang inuusig? Katoliko lang. Merong 50,000 na mga Protestante sa buong mundo, higit pa dyan, ang kinalaban nila, Katoliko lang. Hindi ako maka-blame sa inyo na wala nakitiwala sa Santo Papa. Ang sinabi ng ating mga Santo Papa, sino ba yan? Ano bang koneksyon ko sa Kanya? Meron tayong koneksyon. Kung naniwala ka kang Kristo. Hindi naman sinabi ni Pedro, ni Kristo, Dro, baka akon man ka, Dro. Gidinay man ko ni mo 3 times. Dro, asa ratong Yahweh. Nasaan yung susi, Dro? Bakit, Lord? Bawion ako. Okay, angay, oy. Promise. Pag more pa, Lord. Magpakamatay ako kasama mo, Lord. Baka kun ka, liar, evil ka, baka kun ka, Dro. Ako nang ihatag. Ibibigay ko yan ni Pedro, ni Juan. Si Juan lang ang loyal sa akin. Ikaw, Dro, hindi ka loyal sa akin. Binawi ba ni Kristo? Hindi. Dahil yung weakness ni Pedro, yung kasalanan ni Pedro, hindi maka-disqualify sa kanyang destiny. Hindi kayong nagpili sa akin, ako ang nagpili sa inyo. Amen? Ngayon, yan. I hope you increase your trust to the church. You will increase your faith to our church, being founded on the apostles. Kung may tiwala ka ni Surero, lalong-lalo na sa tunay na simbahan. Marami ngayon, iniwan ang tunay na simbahan dahil believe na believe sila sa kanilang pastor. Believe na believe sila sa kanilang preacher. Tanong, may authority ka ba? Yan ang very essential eh. Kaya nga si Pope Leo, kahit sa tupapa na siya, hindi siya lilipat dito sa Pilipinas. Doon ako sa Pilipinas yung, dadalhin ko yung patron ministry doon. Walang makialam sa akin. Hindi. Diyan ka lang sa Roma. Bakit? Nandyan inilibing si San Pedro sa Roma. Ito yung altar, ilalim sa altar, mga catacombs. Doon mag-gather yung mga unang Kristiyano, doon nalibing, necropolis, the city of dead, simenteryo nila sa unang panahon. Doon, ito yung altar, sa ilalim ng altar, the bones of Peter. 1950, mga archaeologists, nag-excavate sila, nandun ang mga buto ni Pedro. Wow! Grabe, no? So ngayon, dahil itong humili ko, i-include ko yung catechism sa inyo, ito yung isi-share ko sa inyo about the obsession. Ang gandang
ang ganda ng aklat na ito. Kung meron kayo, makabili kayo. The Dominion by Father Chad Rayfurger. Itong demonic obsession, pero hindi ko ma-discuss ito. Ilan lang yung i-discuss ko sa inyo. Sabi niya, the definition and description of diabolic obsession is consistent. It is a form of extraordinary demonic influence in which one is besieged psychologically, atake ng demonyo, psychologically, intellectually, and emotionally by demons. Atakihin yung psychologically mention natin, intellectually mention natin. Meron kami mga pasyente dito, bigla lang, naging bubo. Bright na bright siya. After deliverance, bumalik yung talino niya. Totoo. It is a demonic obsession. Sabi niya, it is extraordinary in the senses that it tends to be above and beyond natural temptation or ordinary diabolic temptation, and is a rarer than ordinary diabolical temptation. It is the result of demons attacking the person rather than a psychological condition caused by habit or environmental factors. Pwede din yung mga problema mo, dulot yan sa mga bad habits natin, sa environmental dimension. Dahil sa, negatibo yung environment mo, ang aura. Kaya problematic yung pama mo. Sa pagsilang mo, problematic na yung papa mo. Kaya nga, hindi mo maintindihan yung sarili mo. Pwede yan, psychological. Pwede din, gagamitin ng demonyo or diabolic or extraordinary demonic influence. Ano ba ang nature nito? The nature of diabolic obsession. There are several characteristics regarding the nature of diabolic obsession which provide a way of discerning whether what a particular individual is afflicted with is either psychological or diabolic. So, kailangan ng discernment. Either psychological, yung taga saan yun? Taga Cagayan, magsasalita ng sa sarili. During deliverance, magsasalita pa rin. After deliverance, magsasalita pa rin. Sabi namin, papunta yan sa psychologist. Walang reaction during exorcism. Or both. It might be dual sim. Psychological and diabolic. In relation to the obsession. Dito tayo sa psychological attack. Ito lang muna yung i-share ko sa inyo. Psychological attack. Sabi niya ni Chad Rayfurger, sabi niya, the above definition provides the key aspects of a diabolic obsession. That is, it is in essence a psychological attack in which there are obsessive thoughts over which the person does not have control. It is beyond your control. The obsessive thoughts essentially consist three things. Ito yung palatandaan na you are attacked by the evil spirit in your mind. Psychological attack. The first is the demon drives the person to ruminate incessantly over a particular thought. Ruminate. Paulit-ulit. Hindi mo mapigilan yung negative thoughts mo. Paulit-ulit. Ruminate incessantly. This ongoing rumination is done by demon for several reasons. Una, paulit-ulit. Kahit hindi mo iniisip, bumalik pa rin. Depressed ka pa rin. Kahit ang dating blessing na dumating sa'yo, may bago kang sasakyan, malungkot ka pa rin.
May bago kang bahay, malungkot ka pa rin. Parang wala kang, kasiyahan. Pero, itong first point, the ongoing rumination is done by the demon for several reasons. Several reasons. May 4 na reason. Para mapaulit-ulit mo yung mga negative thoughts, it will lead you to suicide. Dahil hindi mo mapagilan yung negatibong pag-iisip. May 4 reasons. Sa first part, na psychological attack. Ano ba itong first reason? Rumination, to ruminate incessantly over a particular thought. Paulit-ulit. Hindi mo mapigilan. The first is to drive the control of the person's thought patterns so that he gains greater control over the individual by the person volitionally accepting, perpetuating the thoughts. Binigyan mo din ng consent yung pag-iisip ng masama. And then, anong purpose ng demonyo? Bakit pinaulit-ulit niya yung specific negative thoughts? To control specific person. Not to inspire us. The Holy Spirit will inspire us. The spirit of the angel will inspire us. Not to control us. Their nature is to invite us. Yung mga banal na mga espiritu, banal na mga espiritu ng mga banal, they will inspire us. They will not control us. So yan ang first point sa first 3 things, obsessive thoughts, yung paulit-ulit na negative thoughts. Una, ang rason ng demonyo to control us. This empowers the demons in the individual's life because the person is consisting to the activity of the demon, albeit unknowingly that it is being diabolically driven. Kung hindi mo na makontrol, demonyo na nag-control sa'yo eh. Meron kaming pasyente na biktima nito. Bigla lang siyang nawala. At nakagising siya, nakabitay na. Grabe, no? Nakabitay na. Muntik na siyang mamatay. Pagkabitay niya, doon din ang oras na pagpasok ng kanyang nanay. Pagpasok ng kanyang nanay, yun din pang pagbitay niya. Kung na-late lang ng ilang minuto yung nanay, patay na siya. 16 years old. Anak ng isang pulis. No? At hindi lang siya possess pa rin. Hindi lang possess, infested ang lugar. So yung lugar, kung infested, it will lead you to negative thoughts. Ito po. Mangyayari po ito. At nung ini-exercise ko yung bata, ang daming demonyo. Sabi ng pulis, Father, akala ko sa movie lang ito. Hindi ko akalain, Father. Yung anak ko ay daming demonyo. Kaya nga, tinuturuan kayo ngayon. Hindi ko naman kaya pupuntahan yung bahay nyo, isa-isahin ko. Sa mutag di katubo, anak. So that's a reason why you need to listen to the catechism because knowledge is power. Intindihan ninyo? Kaya nga, sakripisyo lang. God is present everywhere. Father Darwin is limited. When you go home, I am not there. God is present there. God is present everywhere. Amen? So ito po, very essential po ito. Gagamitin nyo yung mga sacramentals. At sana hindi kayo na late. Yung mga na late, balik kayo this coming Thursday. Wala namang bayad ang katikisim namin dito. Wala namang bayad yung seminar namin. Kahit napaos na yung boses namin, ibibigay namin ito sa Panginoon. Amen? Pangalawa, ano yung una? The
the desire of the demon to control your thoughts. Paulit-ulit, rumination, incessantly. Incessantly meaning unstoppable, continuing. Kahit nakikinig ka ngayon, hindi ka nakikinig sa homily. Nandun ka nakikinig sa negative thoughts mo. Ang sarap na magpakamatay. Wala na akong modo. Wala na akong silbi. Iniwan na ako sa lahat. Wala nang umiibig sa akin. Wala. Hindi mapenetrate yung magandang advices ng tatay mo. Dahil may demonyo. It is not merely psychological. It is diabolically driven. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? At sana po, gamitin nyo po yung mga sacramentals. Gamitin nyo po. Pangalawa, until 1:30 lang ako, no? 4 minutes left, no? Ipatuloy ko lang ito sa live ko. Ang dami, oh. Second, pero sa first pa ito, ha? First, obsessive thoughts. Manifestation na it is diabolic. It is extraordinary. First pa tayo, pero may 4. So yung first is ongoing rumination of incessant negative thoughts. Incessantly negative thoughts. Ito lang, may 4 pa. Yung una, ang desire ng demonyo to control you para yung kanyang plano ang manaig. Kaya may nag-suicide eh. So kung na-educate lang tayo at kung makinig lang kayo, wala nang mabiktima pa ng demonyo. Natutuwa ba kayo ngayon? Sabihin mo, hindi ka na mabiktima ng demonyo. Ang demonyo na mabiktima sa'yo. Dahil matuturcho na siya. Amen? Pangalawa, sabi ni Father Chad Rifferger, the demon does it in order to weaken the individual because of people obsess. Extraordinarily weak. Pagod na ako, Father. Wala na akong direksyon sa buhay, Father. Extraordinary weak. Malapit na ako mamatay, Father. Stage 4 na ako. Yan, gagamitin ng demonyo yan. Anong intention ng demonyo? To control you, to extraordinarily weaken us. Ay, wala na akong pag-asa. Yan, pangalawa. The demon does it in order to weaken the individual because as people obsess. Kahit sino pang psychologist ang mag-process sa'yo, kapag demonyo ang rason na yan, hindi yan makikinig. So ngayon, alam nyo na how to do it. Pray your brothers and sisters. Pray using the prayer of the church. Pangatlo, sa first na ito na harassment ng demonyo, psychological attack. Mamaya, patuloy ko ito. Okay? To be continued. Pero ipatuloy ko lang itong pangatlo. No? Third, they want the individual to develop psychological habits. It will lead them to mental illness and slavery. Kaya nga, hindi ko Father eh. Mahirapan ako sa pag-liberate sa akin sa mga bisyo. Hindi talaga ako makaalis sa bisyo ko. Psychological habit. Bakit pala hubog ka? Lasinggo ka? Dahil lasinggo si Lolo. Di ba? Nahabit mo na yan eh. Bakit lasinggo ka? Lasinggo yung mga, Father? Lasinggo yung mga best friend ko.
It will lead you to mental disorder. At mahirapan ka na umalis doon. Yan ang gawin ng demonyo. To trap you by your psychological habits. And that psychological habit, it imprison us. It leads us to slavery. We are slave. Yan. Demonic obsession. Psychological attack. Pang-apat. So first, attack ng demonyo. Pang-apat. Ito. Grabe ito. The demons will often drive the same patterns of their own thinking and obsession in the human individual in order to replicate themselves and their disorders in the individual. Misery loves company. Ano itong misery loves company? Makikinig ka lang sa mga katulad mo na mga experience. Kung yung cheerful yung mga taong paligid sa'yo, hindi ko yun nagustuhan. No? Punta ako dito sa mga lonely na mga tao. Ako po ay grabe naka-lonely. Ako din. No? Yun ang pakinggan mo. Misery loves company. Ang gusto lang nila yung mga problematic na mga tao. Kita sila lang, bakit masaya sila? No? Hindi ko kaibiganin yon. Ang gusto ko, na mapatuloy ako, na malungkot. At maghahanap ako ng mga taong malungkot. And then kapag hindi makinig sa kalungkutan mo, ma-offend ka. Hindi sila nakikinig sa aking pain, sa aking struggle. Para ma-focus mo yung sarili. And hindi mo na ma-focus ang Panginoon. Sarili kong struggle eh. Focus lang ako sa naawa na ako, walang Panginoon. No. Deep-seated pain and trauma. Paulit-ulit. I-replicate. Gusto niya, kang kausap, lungkot ka, malungkot din ako. Alam mo, problemado ako sa boss ko. Ako din! Apir! Kapag i-share mo sa isa, okay lang yung boss ko. Hindi ako sa'yo, no? Dito na lang ako. Hindi tayo pareho, no? Malungkot talaga ako. Ang dami ako din. Marami din akong utang. Paano ito? Misery loves company. Maghahanap ka ng kapareho mo. Problematic, traumatic, ganun, pareho tayo, best friend tayo, Kaya nga, may grupo doon na mga kabataan, silang lahat nagpakamatay. Yung tatay mo, kumusta na? Walang kwenta, pinabayaan kami. Ako din. Wala din kwenta yung tatay ko. So, anong plano natin? Gagantihan natin yung tatay natin. Anong plano natin? Magpakamatay tayo lahat. Ganun. Uy. Psychological attack of demons. Una, ano yung una? Nakalimot na kayo? Nakalimot din ako. No. The first is to drive the control of person's thoughts pattern. Paulit-ulit, negative, walang appreciation. Pangalawa, to extraordinarily weaken the person. Pangatlo, anong pangatlo? To develop psychological habits. It will lead us to mental illness, mental disorder. Maging ano ka na, mabuang na ka. Yung nakikita nyo na napildi siya sa itong napildi siya dito sa casino, namusil na siya. Psychological disorder. Because of that psychological habits na hindi ka na makalabas, nahihirapan ka, yan ang maging lead you to psychological mental disorder. Kaya nga, papatayin na yung asawa mo, papatayin na yung anak mo. It is the psychological attack of the demons. Pang-apat, yun. No? Misery loves company. Gusto mo.
na yung mga problematic, mag-gather kayo, yung traumatic, mag-gather kayo. And then it will lead you to demonic obsession. Ito po, psychological lang tayo, pero meron pa tayong pangalawa, pangatlo. Sa live ko na lang ito. Sadness, abusive relationship, emotional attack in general, fear and anxiety, some emotional attack in species. Yan ang i-discuss ko sa sunod ha. Dahil, no, alas 2 mag-start na tayo. No. Sana po ay na-broaden po yung horizon natin sa mga harassment ng demonyo. So ito, isang libro lang, ang dami na nating matutunan. So, sisikapin namin na patuloy kaming magbasa, mag-aral, para ma-share namin sa inyo yung mga katotohanan ng ating pananampalataya. At kung magkaisa kayo, nagtumatawag pa tayo ng mga pari for confession, to receive the grace of God. And by doing it, we defeat Satan. We defeat Satan. Kaya nga may center tayo para may pupuntahan kayo, and then may malapitan kayo kung gusto niyo mangumpisal from Thursday to Sunday. Mag-invite tayo ng mga pari for confession. Yan ang sinisikap namin. Mag-invite kami ng pari para sa inyo. Hindi ko kaya ako lang mag-isa. Dahil mga 2 years ako lang mag-isa. No. Alas 10 na ako makauwi sa kumbento. Ako lang mag-isa. Doon ako nakatulog sa CR. No. Dahil sa pagod. No. And then, nawala na ako sa sarili ko dahil sa pagod. So ngayon, patulong tayo ng mga pari. Merong pupunta ngayon alas 2 for confession po. And then, nag-request pa tayo ng additional na pari para kayo lahat gusto ko na makakonfess. Dahil yan ang kinakailangan natin. Kailangan natin ng grasya ng Panginoon. Kailangan ko din bilang pari para magbigay sa atin ng inspirasyon. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Totoo. At sana hindi na tayo maatake ng demonyo. Dinidiscuss ko lang yung mga possible na atake ng demonyo para paano natin matalo yung kaaway natin if we don't have knowledge about him. Si Pacquiao, nag-study na siya ni Barrios ngayon. Dahil gusto niyang talunin si Barrios. Si Barrios din, nag-study din ni Pacquiao. So, ganun din ang ginagawa natin. Nag-study tayo hanggang sa araw na ito para ma-defeat natin ang tunay natin na kaaway. Amen? God is good! All the time! Kamata lagi mo. So, manindog ta, pila na nga ito. Pukawan ninyo, no? Atong ipaday karon na itong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Diyos nga mahain, makagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios. Ginaksamahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matud ya Dios gikan sa Dios nga matuod. Ginak dili binuhat, usa ka ginainga samahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao galang sa tong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya mga lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanatong gilansang sa krus, susugod ni Poncio Pilato, naganto siya namatay og gilubong. Sa durong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimbas siya og gihimaya, misulti pinagis mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umabot niya kalibutan. Pagampo sa katawhan. Atong ihalad ang atong mga katuyuan ngadto sa mahan uban sa samang pagtuo nga gihuptan sa mga apostoles Pedro ug Pablo. Diya sa pagtuo sa mananagat din ang simbahan na mugna ug sa pagtuo sa magtutudlo sa mga kanasuran. Mingon kita Ginoo dungga ang among pagampo.
Ginudungga ang among pagampo. Nga si Papa Leo XIV ang sumusunod ni Pablo magdala sa mga yawi sa gingharian inubanan sa Dios nung kaalam ug timos nga gugma. Magampo kita. Ginudungga ang among pagampo. Nga ang mga misyonero sa mga langyang kayutaan makapakita sa kasibot nga gibatunan ni Pablo sa pagsangyaw sa maayong balita. Magampo kita. Ginudungga ang among pagampo. Alang sa tunglawig sa pagtuo, isipo sa kasimbahan, uban ni Obispo Alberto, masinati nato si Kristo, pinaagi sa tunggagmayng simbahanong katilingban. Magampo kita. Ginoo dungga ang among pagampo. Diining tuig sa yubilihiyo sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay, ang atong lawom nga pagsalig ug malaumong pagtuo sa Dios. Taliwala sa mga kangitngit na kasinatian ug manglakaw kita nga magkaiusa paingon sa amahan. Magampo kita. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Magampo kita. Ginoo dungga ang among pagampo. Kang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga nangamatay na. Magampo kita. Ginoo dungga ang among pagampo. Gamahan ng Diyos ug amahan pamatia ang mga pagampo nining mga katawhan kay nagkatigom diha sa pagtuo sa mga apostoles umatabangan sa ilang pagpangama kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Palihog manindog. Mga igsuon pagampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ubanan unta Ginoo sa mga pagampo sa mga apostoles kining ostya nga among gihalad aron konsagrahan kini alang sa imong ngalan ug magkatabang kanamo pagsaulog nining sakripisyo diha sa gugma ug kahiusa kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo binaaka ninyo Manaw sab kanimo. ibayaw inyong mga kasing-kasing Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tudhay ug magkagagahom sa tanan. Ang matarong gayod na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Tungod kay gilipay mo kami niining among pagpasidungog sa imong halangdon nga mga apostol kay San Pedro, among pangulo sa pagtuo o kang San Pablo, ang maisog nga mangwawali niini. Si San Pedro mo'y nagtigom sa imong simbahan gikan sa nahabilin sa Israel. Si San Pablo mao'y nagsangyaw sa imong pagtawag sa kanasuran. Ang matag-o sa kanila nagtigom
sa iyang kaugalingong paagi sa kahiusa sa simbahan ngadto sa usa nga kabanay. Silang duha nag-ambit sa kamatayon sa pagkamartir o gidayeg sila sa tibok kalibutan. Karunuban sa mga apostoles o sa tanang mga anghel ug mga santos. Nagdayeg kami kadimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kaglahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Panglihok, pangluhod ng makaluhod pa. Santos kay ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pang santos tining mga gasa. Aron mahimo kini alang kadamo nga lawas o dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pain, mipasalamat kanimo. Mipikas mihatag diini ngadto sa iyang mga tidun-an ug bingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Ya kini mao kong lawas nga tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Ipasalamat kini mong pag-usap. Mihatag niini nga to sa iyang mga tidun-an ug mingon. Tuwata kini ug pag-inom ka mga tanan gikan niini, kini mong kalis sa kudugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga ula lang kaninyo